Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang paborito nyo reactor, Merzano TV 2.0, na magbibigay sa inyo ng update at syempre pag-uusapan natin yung mga update sa loob at labas ng Kalingap. At syempre always remember, one Kalingap, one family. At syempre guys, shoutout po sa lahat ng mga kababayan natin November 19, no? 2024. At magandang araw po sa inyo lahat. Medyo pag-uusapan natin At bago tayo mag-start, no, gusto ko muna i-shoutout yung mga kababayan natin sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa buong Mega Metro Manila. At syempre shoutout po ulit sa birthday boy o may birthday boy o yung kaarawan na may kaarawan ngayong araw, itong month. Of course, nag-iisang ama ng Kalingap. Ang ama ng Kalingap na dapat supporthan. At salamat Kuya Bal Santos Matubang, happy birthday Kuya. The same time, shoutout din po kay Ate Edna Vlogs, ang nag-iisang ina at co-founder ng Kalingap na dapat supportahan at respetuhin, no? Nag-iisang Ate Edna. As of course, ang nag-iisang direktor ng Kalingap na nagpapa-viral at talaga namang kung hindi dahil sa kanya guys, wala tayong pinagkaaguluhan. Pinagkaaguluhan at syempre nagiging inspirasyon natin yung mga paggawa ng mabuti, no, lalo na yung mga programa ni Kalingap Prab na charity at the same time yung love team. At ito nga guys, medyo ako guys nagwo-worry talaga ako dito, no. Mas maganda pag-usapan natin to dahil totoo lang guys, nagwo-worry ako dito dahil ito, ang pamagat natin guys is Kalingap Prab sinisisi ng toxic na fans ng Jomcar. So nilagay ko po toxic, no. Talagang pag nabasa yung comment, talagang sablay, no. Sana sana po lawakan niyo po, unawa ninyo, huwag kayong magtampo sa akin. No, yun lang po yung masasabi ko sa inyo. Sana po huwag kayong magtampo sa akin, no. Kung medyo pag-uusapan natin to. Dahil medyo it's high time na magbigay na ako ng opinion at komento sa mga nababasa natin at talagang reaction. Ako naiintindihan ko naman yung iba, no. Pero syempre, sana let's stay our composure, no. Wag tayo basta-basta pabigla-bigla ng sinasabi dito sa social media kasi minsan, no, naiinis tayo pero hindi natin naiisip yung sinasabi natin nakakasakit na pala ng ibang kapwa tao natin, especially mga kapwa Kalingap natin, no. At the same time, ito po yung pamagat natin, no. Kalingap Prab sinisisi ng toxic na fans ng Jomcar. Ba't ko sinabing toxic? Kasi marami naman pong mga Jomcar fans na talagang napakabait guys, malapit sa akin, talagang matino sila, maayos na maayos, no. Kaya nga lang, sabi ko nga, kapag may nag-comment na isa, ang masakit, nadadamay ang buong Jomcar, na hindi naman sila yung nagsabi, pero nadadamay lahat, no. At dito at binabanggit nga dahil umano pinasisikat lang daw nito ang EDSI sa Baguio. So tingnan natin guys at bigyan natin ng reaction video yan. Siguro hindi ko na papatagalin. At siguro please bear with me, no guys, kung may mali po akong sasabihin, sana po ay i-correct nyo po ako, no. Pero sabi ko nga sa inyo guys, let's support each other. One Kalingap, one family, no. As much possible, try ko pong hindi maging bias at wag umampe, no. At ito nga, nakita ko tong post ni Team Kalingap, no. Shoutout sa iyo. So maganda yung na-post niya. Maganda rin itong napopost yung mga ganito para naging updated tayo, no. At dito sa live ni Kalingap Prab, kanina ata to, may nag-comment na the word mom, Rob, pagbigyan mo na ang Jomcar na dun. Ito, so ibig sabihin ito sa live chat to comment, no. At ito naman, basahin muna natin, no. The word mom, Rob, pagbigyan mo na ang Jomcar na dun masakay si Carla sa van nila. Jomar para manahimik na manahimik ka luluwa nila. Grabe naman yan. The word mama, shoutout At Grace Lynch, Kuya Rob, pwede bang doon na lang sumakay si Carla pauwi sa van na sponsor ng Jomcar? So yung iba naman, si Ma'am Grace Lynch, nakita ko naman, no, maayos naman yung kanyang suggestion, no. Siguro sa akin wala namang problema kung mag-suggest siya kay Kalingap Prab na sumakay si Carla pauwi sa van pauwi sa van na sponsor ng Jomcar. So parang gusto ng ibang fans ng Jomcar doon sumakay si Carla sa van
narentahan ng sponsor ng Jomcar. But still guys, sabi ko nga sa inyo guys, hindi ko po confirm kung totoo pong may ban ng sponsor ng Jomcar. Wala po akong ganong knowledge, no? Pero sa akin maayos naman yung comment, at si The Bird medyo nakakatawa, pero may point naman din siya. Di ba? Para pagbigyan mo na ang Jomcar na doon may masakay si Carla sa van nila, Jomar para manahimik na kaluluwa nila. Natawa lang ako doon sa kaluluwa nila. Ba't na ba nadama yung kaluluwa? Then si Ayesha Bongs, nag-request na ang mga Jomcar na ilipat daw si Carl at Rose Ann sa transient nila Jomar. Hala? Ito ba yan? Anyway guys, request lang naman yan eh. Sa akin, wala namang problema po yan. Fans, normal po sa fans yan na mag-request. Ang hindi lang po tama, pag nag-request tayo, tapos hindi tayo pinagbigyan, masama loob natin. At ang masakit, ibabash natin si Kalinga Prab o Kuya Bal. Ako po, disagree ako doon sa ganong attitude. Pero kung tatanungin niyo po, pwede po kayo mag-request, pero you make it sure po na kapag hindi tayo napagbigyan, wag po sasama ng loob. Okay, so mag-comment lang po tayo. Ako sa akin, okay po yan, napapractice niyo po mag-request, di ba? Mag-comment. As long as naman po justified, sa akin okay lang yan. Virgo 87, sana nagpaiwan lang si Joms kung ganyan laging late. Ala. Grabe naman. Ako nga, nalilate ako eh. Ibig sabihin, pag na-late ka, bawal ka na pumasok sa trabaho. Hello, Virgo 87, hindi po ako galit Pero, wag naman ganun, guys. Normal po ma-late, diba? Hindi naman, sino ba naman gustong ma-late, diba? So, sometimes merong nangyayari po na hindi natin maiwasan. Princess Placido, dapat kasi si Jomar kapag may vlog, mag-adjust siya ng oras, di yung kayo ang nag-aantay sa kanya. Hala! Ito si Ma'am Princess. Pero may point naman siya, guys. Ako may punto naman siya doon. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, guys, ako nga nalilate naman ako. So, okay lang po yan. Mag-unawaan na lang po, no? Huwag nating bigyan ng masyadong gawing big deal. Ang nagiging problema lang kasi, guys, nagiging big deal to sa iba. So, yun yung masakit na katotohanan na sa iba, ginagawang big deal. Pero para sa akin, guys, wala naman dapat gawing big deal to, no? So, try natin, guys, magbasa ng ibang mga comment dito, no? Sa post ni So, tingnan natin, guys, tingnan natin kung mababasa natin to. Ano ba to? Pwede ba i-comment yung all comments? Yan. Yan natin, guys, Sabi ni Ranger, iisa lang ang dahilan niyan, inggit. Anyway, hindi naman ako hindi ako, lahat naman tayo may karapatan, may opinion tayo at maaari namang inggit. Normal yan, guys. Lalo na let's accept the fact, no, yung katotohanan. Real talk. Aminin natin, bawat love team gusto rin talaga magpaliksahan. At minsan, gusto talaga magpaangatan. Kaya doon nagsisimula yung away. Sana po huwag kayo magtampo sa akin. Edsy, Jomcar, Danjoy, lahat po ng love team huwag kayo magtampo. At ako para sa akin, hindi naman nawawala palagi yan. Kasi kung walang inggit, sana dapat maayos lahat. Kaya lang, bakit nagkaagulo? Kasi merong inggitan. Diba, ganun yung guys kahit naman sa bahay sa amin, ganun na kapag may inggitan, sonari may sa loob ng bahay, kaya magulo ka magkakapatid kasi nag-iinggitan, nag-aagawan. Pero kapag nagbibigayan kayo, walang pataasan ng ihi, maayos yung yung pamamahay. So, ganun din dito sa Kalinga. Pag lahat tayo may inggitan, talagang dun magkakaproblema. So, ito dito ko nag-worry talaga sa comment ni Boss Oliver Bering. Sabi niya, dapat lang, Rob, pagbigyan mo ang Jomcar. Nagkagulo, Rob, ang Jomcar dahil sa'yo. Ba't kasalanan ni Boss Oliver? Ito, Boss Oliver, di po agad, boss, pero sana po, iwasan po natin yan. Because of Kalinga Prab, nagkagulo na ang Jomcar. Ba't ganun po tayo, no? Parang konting, sabi na natin, guys, merong konting lapses. Pero wag naman sana pong i-blame lahat kay Kalinga Prab. Parang sa dami ng inaasikaso ni Kalinga Prab, pati Jomcar, di ba? Para sa akin, I don't know kung solid fan siya ng Jomcar, no? Pero mali po ito, boss, no? Hindi po ako great boss. Pero sana po iwasan po natin yung ganito na nag-i-initiate tayo Actually, pag nag-comment ka ng ganito at medyo pinapagana mo emotions mo, siyempre iba mapapagaya sa'yo. Oo nga, no? Kaya nagkagulo kay Kalinga Prab. Sunod-sunod na yan, guys.
No, pero para sa akin, that's wrong, no? Mali po yan na isisi natin kay Kalinga Prab lahat. No, dahil sa'yo, Rab, sabi niya to matindi. Dapat lang, Rab, pagbigyan mo ang Jomcar, nagkagulo, Rab, ang Jomcar. Tapos, binilim niya lahat kay Kalinga Prab. Dahil sa'yo, Rab, kaya ang pinasikat mo sa Baguio, Rab, ang EDSI. Ito po, maling notion po ito. Unang-una po, ang EDSI po, sikat na rin po. Paano mo sasabihin pinasikat? Sikat naman ang EDSI now. So, masyadong ba't mo nasabi? Nakaka-million views na sila. Sabihin ko ba namang hindi sikat yan? Di nasampal ako ng mga EDSI. No, paano, po, Boss Oliver po, sana iwasan po natin yan. Kaya yung mga ganyang comment, nagsisimula ng away. At wala naman sigurong intention si Kalinga Prab. Kaya nga niya, alam nyo guys, kung EDSI lang ang gustong pasikatin ni Kalinga Prab dun sa dapat hindi niya na sinama lahat. Nagkataon lang talaga na talagang yung mga vlogger, yung mga fans, sila talaga yung tinutukan ng camera. Siguro talagang yung nag-usap-usap yung mga EDSI supporters, nagpunta lahat doon. So maraming talaga nagpicture o nagvideo sa EDSI. At ang tindi pa nito guys, ang sisipag ng mga content creator, lalo na may mga FB page ng mga EDSI supporters. Halos lahat EDSI po nag-upload. No, talaga nandun sila lahat ultimo reactor ng EDSI nandun. So, may mga Jomcar doon. No? Sana po wag natin tignan yun. Actually guys, kung titignan nyo po, marami din ako nakita upload ng Jomcar. No? Ang lang problema lang, nag-focus tayo dun sa sa sino bang sisisihin, bakit puro EDSI na lang. So, dun tayo nag-focus. Pero kung di tayo nag-focus po sa ganun, sana, I think walang gulo yan. Sabi niya, walang dahil sa'yo, Rab, ay ang pinasikat mo sa Baguio, Rab, ang EDSI. Walang dating, traitor ka naman, Rab. Paano naging traitor si Kalinga Prab? Paano naging traitor, guys? Nakailang part na ba ang Nakailang part na ba ang Jomcar, guys? Kung baka may humuhugot kayo dun sa latest na upload ni Kalinga Prab, intindihan nyo, guys, sometimes talagang kailangan merong twist sa serye. Pero hindi ibig sabihin po, tinatraitor po ni Kalinga Prab. Baka yun ang ibig mong sabihin po, sir. Pero mali po yun sa pagbintangan natin si Kalinga Prab na walang dating. Traitor ka naman, Rab. Rab, masaya ka na? Sa ginawa mo sa Jomcar? Na binastos mo si Jomar? Ni Carla? Para walang pinag-aaral si Carla? Ang problema kay Boss Oliver, baka hindi niya naiintindihan yung kung sino. Baka feeling ko ito yung ito yung may nagpa-picture lang. Nagpa-picture lang naman po, hindi naman hinalikan si Carla. Ano ba? Basahin natin yung Day Gerne. Oliver Bering, hoy, grabe ka. Anong try to si Rab? Sobra kayo mga fans ng Jong. Ala. Ito ang magiging problema ngayon. Di may nag-comment, galit na galit. Siyempre, binanggit ang EDSI. Ngayon naman, ito yung problema guys Pag nag-comment ka talaga, kunwari, ikaw, may sarili kang comment. Sana Boss Oliver, pag nag-comment tayo, sabihin mo na lang sarili mo. Huwag mo nang idamay yung sabihin mo, ito Kalinga Prab para sa akin lang to. Huwag mong idamay ang Jomcar fans. Ako na po mananagot dito. Traitor ka Dapat po ganun. Huwag na kayong magpakilala na parang ang dating kayo ang spokesperson ng Jomcar. Pag pinaramdam nyo na parang kayo ang tagapagsalita ng Jomcar, aatakihin talaga kayo ng ibang mga love team katulad ng EDSI. Tulad niya, nagbitaw na siya. Sinabi ni Day Gernes, Oliver Bering, hoy, grabe ka. Anong traitor si Rab? Sobra na kayong mga fans ng Jomcar. Ngayon naman, dahil nag-comment si Ma'am Day ng Jomcar, damay na naman. So, dito na magsisimula yung gulo. Di ba? Di binanggit niya Jomcar. Di yung ibang mga Jomcar magagalit na ngayon. Damay-damay na to. Nagsimula sa isa kay Boss Oliver. Then nagalit yung mga taga-EDSI, binanggit na lahat ng Jomcar. Then dahil binanggit niya na lahat, may aatake na Jomcar ulit yan. May sabi niya, Oliver,
Bering, ito ang literal na abnormal na basher. Walang modo at walang pinag-aralan magbigti ka. Hoy! Huwag naman po ganyan. Baka nabigla lang si Boss Oliver. Siyempre, normal lang naman po yan. Pero, pag may disappointment po tayo, pero wag naman sanang to the extent sabihin yung traidor. Saka hindi naman po pinapasikat ni Kalinga Prab ang EDSI. Sikat naman po ang EDSI. Pero mas ako makikita ko niya naman po, guys, sikat din naman ang Jomcar. Sabi ko nga sa inyo, sabi ko, ang Jomcar saka EDSI sikat na nga, laki ng community nyo. Tingnan nyo yung mga Danjoy, tahimik lang. Kahit maliit yung community nila. Hindi ba? Pare-pares naman kayo mga sikat na rin. Kaya marami nagre-react sa inyo dahil sikat ang Jomcar tsaka Danjoy, ang Jomcar tsaka EDSI. Ang Danjoy kasi paano yan eh, nagsisimula pa lang din eh. Kasi sabi mo 5 months eh. Yeah. Sunshine Mine, Oliver Bering, ikaw na ang nagsabi na walang pinag-aralan si Carla, o di ba? Solid fans ka pa naman ng Jomcar, ikaw na lang dapat mag-direct, na ano ka tuloy, Sir Oliver, no? At least papaano si Sunshine Mine, hindi niya sinabi yung EDSI. Hindi niya dinamay yung mga Jomcars. Talagang ikaw na lang, 'di ba? Hindi niya dinamay lahat. 'Yun tamang comment. Sabi ni Nessa Rigo, Oliver Bering, ikaw lang ang magulo, buang ka. Grabe. Wag ganyan. Usapin niyo na maayos. 'Di ba? At least yung iba pag nag-comment, nag-address lang sila dun kay Oliver. Hindi nila dinadama yung buong Jomcar kasi matitino po talaga mga Jomcar. Kaya gusto ko tong i-react kasi para ipakita na ang mga Jomcar po mababait, no? Meron lang talaga nakakasilat. Ano to? Oliver Bering, hoy Bering, manahimik ka, bastos ka. Ala. Walang modo. Mas marunong ka pa kay Kalinga Prab. Ikaw na lang kaya ang director ng Jomcar, magagawa mo gusto mo? Tama. Kasi alam nyo guys, si Kalinga Prab, ginagawa niya lang yung trabaho niya. Kailangan niya pa rin ng twist. No? Minsan, kailangan mo din i-challenge. Bigyan ng stress. No? Akala kasi nila yung stress, no, siya, nakakasama. Ang stress guys, masama siya kapag sobra. Pero minsan, kailangan natin ng stress sa katawan, no? Paminsan-minsan, para matuto tayo. Kahit sa pagbubuhat, kailangan natin mapatunayan na tayo ay lumalakas. Kasi pag puro magagal lang din ang binubuhat mo, hindi lalaki katawan mo, hindi ka lalakas. Ganon din sa pagmamahalang Papa Joms at Carla. Kumbaga, minsan, tinetest talaga eh. Parang sinusubukan hanggang saan yung tatag ng Jomcar. Kaya nga lang, minsan, talagang meron talagang masasaktan. Ako naman, naiintindihan ko yung iba, talagang medyo ma-emotional. I don't know, baka si Boss Oliver medyo may edad na, talagang medyo ma-emotion si tatay, pero sabi ko nga, nasa social media po tayo, pero sana po relax po tayo at huwag tayo umattitude dito sa social media. Kasi tulad niyan, daladala niyo po yung Jomcar. I don't know po kung, sir, kung Jomcar po ba kayo, no? Pero sana po wag niyo pong idamay ang Jomcar. At syempre sa lahat ng mga EDSI, wag niyo din idamay ang Jomcar. Kung may nagsalita man ng isa, hindi naman kahit sabihin ng Jomcar siya, pero wag niyo pong idamay ang Jomcar. Especially sa lahat ng mga EDSI. Alam ko, naintindihan niyo ako. Kaya lang talagang it's high time na pag-usapan to kasi talagang sobra na yung iba. No, at sabi ko nga, no, hindi naman lahat perfect talaga. Meron diyan makakawala talaga. Sabi niya, walang modo, mas marunong ka pa kay Rob. Ikaw na lang kaya ang director ng Jomcar. Magagawa mo gusto mo, ang lakas ng tama mo sa utak. May sahid ka pa, sira ulo pa, ang kapal na mo pagmumukha mo. Nagalit siya, oh. Wag naman pong ganyan. Wag naman po ganyan. Medyo personal na po yan, ah. Maganda comment ni Raquel Enriquez. Oliver Bering, wala pong ganyan. Love lang po tayo. Yun. Ayun ang comment, guys. Sabi ni Shane B. Heartbards, Oliver Bering, yung tapas ng dila abot hanggang Jupiter. Kapal ng mukha ng magsabing walang dating ang EDSI. Sino ka, FYI? Mas wala kang dating, sira sira YT ulo nito. Ibig sabihin, ibig sabihin, ganyan EDSI. Bakit anong bang ambag mo sa kanila? Dami niyong kuda, palibasa, mga inggit kayo. Sa EDSI, bukod sa crowd, favorite, mas gusto
silang kasama ni Kuya Bal at Ate Edna. Kita nyo ba how Ate Edna protect and care Beyonce at kaloka kayo? Bigyan nyo yung sarili sasakyan yung idol nyo. Ay, naku po to na. Ito na itutuloy po. Medyo foul na yun. No, kasi dito magsisimula yung away. Pero sabi ko nga, pag kung sino pa yung walang ambag, kayo na lang po mag-ambag. At the same time, tayo po, ako, as a reactor lang din, ako, sinasabi ko kahit sa mga live ko, hanggang request lang din naman ako. Kunwari, mag-request lang ako. Pag hindi ako pinansin, pag hindi ako pinansin, okay lang. Kasi request lang naman yun eh. Hindi ako magwawala. Oh, pero kung sabihin natin, nag-request ka, edi pinakinggan ka, sinunod ka, edi magpasalamat tayo. Hindi ba guys? Saka pinaka-importante rito guys, yung nagawa, no, at narating ng Jomcar. Hindi pa ba sapat yun? No, yung narating ng Jomcar at nakuha nila sa buhay nila ngayon, hindi pa ba sapat yun? At sasabihin nyo si Linga Prab, traidor? Wag po sana ganun mga Jomcar. Mahal ko kayo. At alam ko guys, mas marami pa rin naman ang matitino mag-isip at hindi pa dalos-dalos sa nararamdaman. No, pero sana po sa lahat ng mga lang po, lawakan po ang unawa natin. So try pa natin magbasa. Sabi ni Nari Masangkay, si Kuya Bal ang may gusto na doon sumakay sila Edo at Beyonce. Dumaan si Kalinga Rob kasi nga nahuli daw. Paano kay Kuya Bal sila nakasakay papunta sa Baguio? Kaya di niya binitawan. Kasama naman si Ate Edna kung makaabot sila kay Kalinga Prab. Doon lahat ng angels sasakay kaya dapat wala nang siraan kasi magkakaibigan, tignan nyo magtampo na lang pati si Carla. Dahil siguro nagbabasa na niya opinion niya na dapat magkatabi sila. Problema, nahuli naman si Jomar kaya hindi sila magkasama. O yun. Nakita nyo yan guys, hindi naman sadya talaga. At the same time, siniwerte ang EDSI. Alam niyo kung bakit? Si Kuya Bal ang kasama niya sa si Ate Edna. Si Kuya Bal mahilig mag-live. O diba? Ang swerte ng EDSI, lahat naman mahal ni Kuya Bal eh. Mahal niya yan guys, lahat ng love team Kalinga Prab, mahal niya yan. Kaya lang talagang yung dumating ang point na huli si Beyonce saka si Papa Eds. Ngayon, nung nahuli, si Kuya Bal lang kasama. Ang problema si Kuya Bal, lagi only live. Nagla-live siya palagi. So ngayon, anong nangyari? Matunog ang pangalan ng EDSI. Kaya ang problema, di ba? Kung si Kalinga Prab panay live, pwede pa. Kaya nagkataon lang siguro, kaya akala siguro nila pinapasikat ang EDSI. Si Kuya Bal ang nagpapasikat. Kasi siya yung nagko-cover sa EDSI eh. Nag-live, papunta pa sa Baguio, nag-live. Kinabukasan, nag-live. Nung nasa Baguio na, nag-live. Mayang konti, nag-live. EDSI kasama niya, natural. Yung ba dapat yung pagsilosan, guys? At kailan naging traidor si Kalinga Prab? Hindi ko pa kinakamal si Kalinga Prab, pero naman, masyado pong injustice. No? At totoo yung sinabi niya na lahat naman po yan magkakaibigan. Sabi ni Game, grabe walang mga pinag-aralan ang mga ito. Ginawa niya pa si Kalinga Prab na tagasunod sa utos nyo. Pag yan ang pinagbigyan, mamiyasa na yan sa sunod sa travel. Sana maisip nyo. Yun ang problema, no? Masyado tayong demanding, no? Ayun ang masakit na katotohanan. Meron talaga sa atin, no? May mga nasisilat, talagang demanding. At wag tayo magbigay ng ganung doubt sa iba, no? Mahal po ni Kalinga Prab, ni Kuya Bal, ni Ate Edna ang lahat ng love team ni Kalinga Prab. Nagkataon lang, syempre, sabi ko nga, naiwan si ang EDSI, nakasama si Kuya Bal. Si Kuya Bal naman, panay live. O, ano gagawa natin? Tapos yung ibang mga fans pa ng EDSI pumunta sa Baguio. So, ganun po. Abang-abang lang po tayo, no? At wag po tayo sanang magsilipan, wag tayo magpataasan ng ihi. Di ba? Nabasa pa tayo. Sabi ni Ma'am Cristina Balagio, ang ate niya dapat ang nasusunod yung founder. Real talk naman yan. Pero hindi naman ibig sabihin masama naman din mag-request. So para saan okay naman mag-request? Wag lang talaga masyadong demanding. Mag-iba kasi yun eh. Nag-request ka kasi gusto mo. Pero pag undemanding kasi ang nag-request kasi, kaya nag-request ka lang, kung hindi ka pakinggan, okay lang, tahimik ka lang. O pag pinakinggan ka, di mag-thank you ka.
Pero yung demanding, kakaiba yun. Ang demanding, gusto niya, pag sinabi niya, dapat ganito gawin. Dapat lahat ng ganito gagawin. Pero tanongin mo, ano ambag mo? Wala. Kung sino pa yung walang ambag, sila pa yung mareklamo. Ulitin ko po guys, hindi ko po kayo naaway dito. Gusto ko lang po maayos to. No? Kaya sabi ko nga, kung magko-comment po sana kayo, wag niyo pong idamay yung community na kung nasaan kayo. No? Ang idamay nyo po sarili nyo. Wag po kayo mandamay kasi nakakaawa talaga yung mga matitino. Masyado na nadadrag ang mga matitinong Jomcar. Nadadrag din ang mga matitinong EDSI. Kaya lang sa mga EDSI tsaka mga Jomcar, wag na kayong pumatol. Nakikita ko yung iba nagpo-post pa eh. Kumbaga parang, yes, sinasabi natin, wag natin patulan, pero mas makikita mo nagpo-post pa against sa EDSI. Kunwari, may nagsalita lang, EDSI siya, nagsalita against sa Jomcar, ipopost. Ano mangyayari? Away na yan. Not unless aawatin natin, di ba? Pero kung magpo-post ka, tapos di mo aawatin, talagang gulo yan. Sabi niya, ang ate niya dapat nasusunod yung founder dahil siya yung may gustong mag-celebrate sa Baguio. Tama, pang ano yun, kay Kuya Bal yun eh. Nang birthday niya, porky sponsor kayo, bakit may Jomcar na nabuo kung di dahil sa founder? Ano naman? Isip naman kayo, hindi yung gusto nyo kayo masusunod, dapat alam nyo lahat yan. Hindi yung pasikatan. Yun! Tama yun. At the same time guys, ang importante rito guys, magkatabi man o hindi magkatabi, ang pinakamahalaga dito, nakarating sila ng safe at makakauwi sila ng safe. Yun po ang importante guys. Hindi yung parang kailangan magkatabi palagi. Anong gagawin natin guys? Di ba? Huwag tayong mag-inggit ko na rank EDSI magkatabi. Wala tayong magagawa doon guys eh. Yun yung tinakbo ng tadhana eh. Patuloy si Papa Diyos, nahuli naman si Papa Diyos. Anong gagawin natin? Sinasadya ba? Siguro naman, hindi naman sinasadya ni Papa Diyos. Siguro nag-sorry yung pagdating. Pero nakikita ko naman sa mga ibang post, ang sweet nga ng Jomcar eh. Sila naman, wala naman silang problema eh. Diba? Sa pusoan. Toxic na masyado committee, puro kasi demanding at feeling VIP. Kita naman sa mga BTS ng mga kasama. Si Beyonce tinawag ng mga fans doon, alangan namang sabihin ni Kalinga Prab na wag niyong lapitan. At tawagan si Beyonce, dapat si Carla lang kasalanan pa ni At tawagin si Beyonce, dapat si Carla lang kasalanan pa ni Kalinga Prab kung mas maraming fans si Beyonce na pumunta doon. Ito yung sinasabi natin. Paano nga naman kung mas maraming EDSI pumunta doon? Yung mga reactor pa. Sila Kuya Potpot. Di ba? Sila Emerita Sario. Mga EDSI yun. Meron si Jomcar, si Kuya Jens. Di ba? So, saan na ganun? Tingnan nyo mga Danjo, tahimik lang sila. Yeah. Ay, taka. Grabe itong mga fans kayo ba, Director? Di ba pwede kayo masunod? Catherine Penones Luzada. Yan ang ayaw ko sa Jomcar. Yan na. Simula na. Nabanggit na siya ng Jomcar. Sunod-sunod na to. Gulo na to. Pero sana po wag pong wag ayusin po yung comment. Baka ibig mong sabihin, yan ang ayaw ko sa mga toxic na Jomcar. Dapat ganun. No, dati gusto ko ang Jomcar sa totoo lang. Tignan mo, nadamay na. Pero pag makita ko si Kalinga Prab sila post like lang ako, never na ako manood. Ayoko ng ala. Mga demanding na supporter, pero die hard ako sa Kalingap, Kuya Bal, Kalingap Prab, Ate Edna, sa mga Kalingap lahat. Kung Ma'am Catherine, kung die hard po kayo, wag niyo pong idamay yung love team. No, kung may OA or demanding na fans, no, na sinasabi natin na ibang mga toxic na Jomcar fans, yun po ang dun tayo magalit. No, yun ang, pero yung programa, yung love team, yung kung ano man upload ni Kalingap, supportahan po natin. So, ito po yung talagang masakit talaga na katotohanan. Na nadadamay po talaga, no? Nadadamay po talaga ang si Papa Jom, si Carla. Wala naman silang problema, lahat naman sila magkakasundo. Danjoy, EDSI, Jomcar, lahat po ng love team magkakasundo po lahat 'yan. Kailan naman nagkakaproblema? Kasi yung iba uma-attitude sa mga comment section sa live, sa mga social media. Sana po
matatanda na tayo, kaya po tayo nanonood ng love team. Ako, kaya ako nag-react ng love team kasi gusto ko mag-good vibes. No, pero kung ganito mangyari sa atin, ano mangyari sa atin? Mag-aaway-away tayo, magiging toxic ang community. Sana po tigil na po natin to. At please lang, wag nyo pong idamay ang Jomcar. Kung may masakit kayong sasabihin, wag nyo pong idamay ang Jomcar. Ganun din po ang LC. Kung may sasabihin kayo na against sa iba, na pangit lalo kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, wag nyo pong idamay ang LC. Ganun din po sa Danjoy. Sana po wag kayong magtampo sa akin. No, sana po ako'y nagmamahal lang sa inyo. Sa sinasabi ko lang po totoo. Dahil ako'y talagang nagwo-worry lang po ako sa nangyayari. At di ko po maatim na nag-aaway-away po. No, at kasi nga lagi natin promote One Kalingap, One Family. Anyway guys, this is Marzano again. At sana po samahan nyo ulit ako guys sa akin next video reaction. And to God be the glory. At laging tatandaan, ang taong bitter ay walang forever. Bye bye guys. Reactor na legit, laging may panalo. Ang bawat opinyon, siguradong matindi. Kayo love team fans, madalas mapaluhod sa tabi. Mga basher, lagi silang nakabantay. Kahit anong gawin niya sa likod, laging nag-aantay. Pero si Marzano, hindi takot sa away. Naglalabas ng totoo kahit sinong magalit, okay? Sa love teams, may sarili siyang tingin. We don't talk the plastic, laging malinaw ang dating. Bawat galaw, bawat salita may direksyon. Kahit na minsan may magalit, siya di nawala ng atensyon. Marzano, hari ng reaksyon. Walang kasinong malingan, puro katotohanan. Man o hindi, siya ang totoo. Beses na nang sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit may hate, siya'y tuloy-tuloy lang. Sa bawat opinyon, may lalim at bigat ang bitaw. Mga bashas, laging galit, gustong magpabaksa. Pero si Marzano, di kayang patahimikin ng yabang. Love team fans, minsan tumitili kapag si Marzano na parang tinutulak sa gilid. Pero sa dulo ng araw, alam nilang may tama. Kahit anong salita, siya'y laging may patama. Pinapakita lang kung ano ang totoo. Walang halong di siya nagpapatalo. Bawat reaksyon parang may liwanag. Kahit na minsan may sakit, may tamang lagak. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya natitingan. Opinion niya'y matatag, parang bakal na walang lamat. Lamat, bawat love team na di na feel. Nagbabaga ang comment section, talagang chill. Pero ang basher, tuloy sa pang-aasar. Sa likod ng screen di mo makikita, tahimik lang nagtatago asar. Pero si Marzano tawa lang sa gilid. Kahit may banta, di siya natitigatig. Alam niya, sa totoo, siya'y panalo. Kahit anong sigaw ng bashers, tuloy ang palo. Kaya love team fans, kung magalit kayo, huwag kayong sensitive, di ito isang laro. Si Marzano nagre-react para magbigay aral. Di lang puro fan service, kundi yung tama at natural. At sa mga bashers, silang sa likod. Si Marzano di nyo kayang ibagsak sa sulok. Kahit anong hate, di siya matuturo. Bilang reaktor, solid, di siya mauupos na kandila sa sulok. Marzano ang hari ng reaksyon, walang kasinong malingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses na nang sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit sa love team may sarili siyang opinion. Minsan galit, minsan naman with passion. Hindi lahat ay kayang tanggapin, pero pag nag-react, yak sa isip mo itatangayin. Pag si Marzano na ang bumitaw ng linya, mag-iinit ang eksena, umaabot sa kritika. Ang bawat salita, parang bala ng baril. Bawat tunog ay umaalinaw mo kagos hanggang buto real. Sa mga basher